Isang gabi, malakas ang ulan noon at sobrang lamig ng panahon ay hindi makatulog si Elsa. Nilalamig ang buo niyang katawan at para bang may kung anong gustong ipahiwatig ang katawan niya. Hanggang sa nakaramdam siya ng ibayang pag-iinit na nagmumula sa kaibuturan niya. Tulad ng nakasanayan na niyang gawin, ay sinubukan niyang makontento sa kanyang sariling pagsisikap para lang maibsan ang kanyang pangangailangan bilang normal na babae. Ngunit bigla din siyang huminto sa kanyang ginagawa. Pakiramdam niya ay nagsasawa na siyang gawin ng mag-isa ang bagay na yon. Kaya lumabas siya ng silid para kumuha ng malamig na tubig sa ref. Napahinto bigla sa paghakbang si Elsa dahil nakita niyang naroon sa sala ang biyenan niya at may hawak itong baso na may alak. Sa hindi malamang dahilan, namalayan na lang ni Elsa na naglalakad na siya palapit kay Mang Alfredo. Nagulat pa ito nang makita siya. Bahagya pang napatingin sa mapuputi at bilugan niyang mga hita. Sanay kasing matulog si Elsa na nakasuot ng manipis at maiksing short. Tineternohan niya ng manipis at labas ang pusod na spaghetti strap, kaya naman litaw na litaw ang kagandahan niya rito. "O Elsa, ikaw pala. Hindi ka rin ba makatulog?" tanong ni Mang Alfredo. "Opo Papa. Siguro dahil namimiss ko na ang gusto ng aking asawa." Diretsyong sagot ni Elsa. Nilagok ni Mang Alfredo ang alak sa baso. Pagkatapos ay iniabot ang baso sa kanyang manugang. "Hindi ko alam kung gaano kataas ang kaya mo, kaya ikaw nang maglagay ng alak sa baso. Uminom ka kahit kaunti para ma-relax naman ang utak mo." Wika pa ni Mang Alfredo. Nagulat si Mang Alfredo nang halos mga lahati sa baso ang pagkakatagay ng alak ng kanyang manugang. Naisip niya na matindi na nga ang pangungulila nito sa ganoong bagay. Akmang tatagay pa sana si Elsa, ngunit nahawakan na ni Mang Alfredo ang kamay ng manugang. "Tama na yan Elsa. Alam ko ang problemang pinagdadaanan ninyong mag-asawa. Pero hindi mo kailangan magpakalasing. Manalig ka na magiging maayos din ang lahat sa inyo." Wika ni Mang Alfredo. Dahil may tama na ng alak si Elsa, kaya hindi na siya nakapagpigil pa. Pinakawalan na niya ang damdamin na matagal nang kinikimkim para sa mabait niyang biyanan. Tinawid na ni Elsa ang kanilang maliit na distansya. Pinilit pa sana ni Mang Alfredo na mapaglabanan ang tukso. Subalit sa huli ay tinalo din siya ng pagkasabik dahil sa una pa lang ay palihim na siyang may pagtatangi sa maganda niyang manugang. Halos buong magdamag naging abala sa tahimik na trabaho ang magbiyanan. Wala silang pakialam sa nangyayari sa mundo. Basta ang mahalaga sa kanila noong mga oras na yon ay ang maibsan ang pagkauhaw na nararamdaman. Sa wakas ay naibsan ang matinding pagkauhaw ni Elsa sa bagay na yon. Dahil hindi lang pala higit sa pangangatawan si Mang Alfredo sa anak nitong si Bernard, mas lamang din ito sa size and quality. Kaya talaga namang sobrang satisfied si Elsa. "Maraming salamat po Papa. Dahil sa iyo ay napunan mo ang pangungulila ko. Pangako, hindi ko ito hahanapin sa iba. Sa iyo lamang." Wika ni Elsa. Nagulat si Mang Alfredo nang marinig ang sinabi ni Elsa. Siya bilang lalaki at ama ni Bernard ay matagal nang may hinala na may ibang babae ang kanyang anak. Minsan na niya itong narinig na may kausap na babae habang tulog si Elsa. Ganun pa man,
ay mas pinili ni Mang Alfredo na manahimik. Hindi dahil sa kinonsinti niya ang kanyang anak, kundi dahil umaasa pa rin siya na maaayos ng dalawa ang problema ng mga ito. Kaya bilang ama, alam ni Mang Alfredo na napakalaki ng pagkukulang ni Bernard kay Elsa. Kaya naman inalagaan niya ng gusto ang kanyang manugang. Pero sa kabila ng lahat ng pagpupuno niya sa kakulangan ng kanyang anak, alam niya na hindi sapat ang ginagawa niya. Dahil may pangangailangan si Elsa na hindi niya kayang ibigay. Nagsalita si Mang Alfredo. Ano man ang mangyari sa relasyon ninyo ng anak ko, nandito lang ako para suportahan kayo sa magiging desisyon ninyo. Pasensya ka na at ako na mismo ang humihingi ng tawad kung nasasaktan ka man ni Bernard. Magpagkumbabang wika ni Mang Alfredo. Niyakap ng mahigpit ni Elsa ang kanyang biyanan. Ramdam niya na mahal din siya nito. Pero syempre, nagtatalo ang isip at puso nito dahil mahal niya ang anak na si Bernard. Magmula noon ay regular na ang pagganap ni Mang Alfredo sa dapat ay obligasyon ng kanyang anak na si Bernard kay Elsa. Tama nga siya ng hinala. Nagpipigil lang talaga ang batang ginang. Dahil magmula noong masimulan nila yon, ay halos walang gabi na hindi ito dumadalaw sa kanyang silid. Hanggang sa dumating na ang araw na hindi inaasahan ni na Elsa at Mang Alfredo. Nabuntis siya at alam nilang pareho na si Mang Alfredo ang ama. Mabuti na lang noong sang buwan na ang pinagbubuntis ni Elsa ay umuwi na nakaraang buwan si Bernard. Tanda ni Elsa na may nangyari din sa kanila ni Bernard. Kaya hindi na nagtaka si Bernard noong sabihin niyang buntis siya. Pero tila hindi yun naging masaya. Ano, buntis ka? Pero hindi ba sinabi ko sa'yo noong mga huling buwan na gumamit ka ng proteksyon? Pasigaw na wika ni Bernard. At bakit naman ako gagamit noon? Matagal na natin pinapangarap na magkaroon ng anak. Bakit nagagalit ka ngayon? Magsabi ka ng totoo, Bernard. May ibang babae ka na bang kinakasama? Kaya isang beses sa isang buwan ka na lang kung umuwi dito at ayaw mo nang magkaanak tayo? Galit na sagot ni Elsa. Biglang natigilan si Bernard. Pagkatapos, pasinghal nitong sinagot ang asawa. Yan na bang epekto ng pinagbubuntis mo? Ang maging mapagduda at mapagbintang? Sagot ni Bernard. Hinayaan na lang ni Elsa si Bernard. Matagal na niyang ramdam ang panlalamig nito sa kanya. Kaya nga, hindi niya pinagsisisihan na nakipagrelasyon siya sa ama nito. Kahit na malayo ang agwat nila Mang Alfredo, nagpapasalamat din si Elsa na si Mang Alfredo ang ama ng dinadala niya. Matapos ng kanilang diskusyon, ay agad ring umalis ng hapon si Bernard. Kahit pa kararating lang nito noong tanghali. Gusto mang pigilan ni Elsa ang pag-alis ng asawa, pero ramdam niya na wala na sa kanya ang puso noon at marahil naroon na sa kinakasamang babae. Nagpatuloy ang ganun nilang ugnayan at lumipas pa ang mga buwan, mas dumalang pa ang pag-uwi ni Bernard sa Santa Rosa. Halos walang pakialam si Bernard sa pagbubuntis ni Elsa, ni hindi nangungumusta kung kumusta ang pagbubuntis ng asawa. Bagamat nagpapadala ito paminsan-minsan ng pera, si Mang Alfredo naman ang nakatutok sa pag-aalaga kay Elsa. Baliwala na din naman kay Elsa kung umuwi o hindi si Bernard. Dahil parang si Mang Alfredo na talaga ang naging asawa niya. Isang hating gabi, pinunit ng isang sigaw ang katahimikan ng gabi. Nagising si Elsa dahil sa sakit ng tiyan. Nagmamadaling tumayo si Mang Alfredo sa higaan.
at pinuntahan sa kwarto ang kanyang manugang na parang asawa na din niya noon. Naabutan niyang namimilipit sa sobrang sakit ng tiyan si Elsa. Pawis na pawis at tumutulo ang luha. "Papa, manganganak na yata ako. Ang sakit-sakit na ng tiyan ko," wika ni Elsa. Nataranta si Mang Alfredo. Hindi niya alam ang unang gagawin, kung hihimasin ba ang tiyan ni Elsa o tatakbo ba palabas ng bahay para magtawag ng taxi na masasakyan papunta sa ospital. Makalipas ang ilang sandali ay mabilis ang inihanda ni Mang Alfredo ang mga dadalhin sa ospital. Nang lumabas sila ng gate ay pinagtitinginan sila ng mga kapitbahay nila. "Ay, manganganak ng manugang ni Alfredo. Pero bakit siya nag-aasikaso? Nasaan si Bernard? Siya dapat ang nag-aasikaso sa kanyang buntis na asawa," wika ni Lola Nene ng kapitbahay nila. Nagbulungan ang iba pang naroon. Narinig pa ni Elsa na para bang ambiyanan niya ang kanyang naging asawa. Habang sakay ng kotse, ay tinawagan ni Mang Alfredo si Bernard. Baka kasi kapag hindi niya ginawa yon, ay maging dahilan pa ng pagdududa sa kanila ni Elsa ng kanyang anak. Halos 2 buwan nang hindi umuwi si Bernard. Gustuhin mang magalit ni Mang Alfredo dahil sa kapabayaan nito sa asawa ay hindi niya magawa. Paano ba naman? Alam niya na baka siyang sumbatan nito kapag nalaman na anak nila ni Elsa ang pinagbubuntis ng asawa nito. Nakakailang tawag na si Mang Alfredo bago sinagot ni Bernard ang tawag niya. "Opa, anong problema? Ba't napatawag ka?" Malamig ang boses na tanong ni Bernard. May narinig na boses ng isang babae si Mang Alfredo. Tinawag pang mahal si Bernard. "Manganganak na kasi si Elsa. Papunta kami ngayon sa ospital. Ipinapaalam ko lang sa iyo ang kaligayan niya," sagot ni Mang Alfredo. Hindi na hinintay pa ni Mang Alfredo na sumagot ang anak. Mabilis niyang in-end call ang tawag. Ayaw na niyang marinig ang kasinungalingang sasabihin ng kanyang anak. Makalipas ang ilang oras na paglilibor ay nanganak na si Elsa. Isang malusog at cute na sanggol na lalaki ang anak nila Elsa at Mang Alfredo. Walang pagsidla ng kasiyahan ng dalawa, lalo na si Mang Alfredo na para bang ito ang kauna-unahang beses na naging ama siya. "Kamukha mong anak natin. Sana paglaki niya ay maging kasing bait at mabuti siyang taong tulad mo," wika ni Elsa. Hinawakan ni Mang Alfredo ang kamay ni Elsa. Sa ikalawang pagkakataon ay naramdaman niya na tunay niyang iniibig ang asawa ng anak niya. Nang makauwi na sa bahay sina Elsa at ang anak nito, inasikaso ng mabuti ni Mang Alfredo ang kanyang mag-ina. Masayang masaya siya habang pinagmamasdan ang maliit na daliri at paa ng anak. Sa umaga ay sabay nilang pinaaarawan sa bakuran ang sanggol. Dahil sa nangyaring hindi agad pag-uwi ni Bernard, ay naging malakas ang usap-usapan ng mga taong nasa paligid nila. "Alam nyo, parang may something sa magbiyanan na yan. Simula nang magbuntis hanggang sa makapanganak ang babae, ay si Alfredo ang nagbabantay sa asawa ni Bernard," wika ni Aling Simang. "Aba, oo nga. Mas madalang pa sa patak ng ulan kung bisitahin ni Bernard ng kanyang asawa," sabi naman ni Aling Cora. "Baka ang biyenan ang naglilimlim kaya ganun lang kung asikasuhin ni Mang Alfredo ang manugang niya," sabat naman ni Esther. Naghagal pa ka ng tawa ang lahat ng nakarinig. Lingid sa kaalaman nila, sa likod ng gate ni Mang Alfredo ay palihim itong nakikinig sa kanilang usapan. Nagmamadali itong pumasok sa loob ng bahay at dumiretso sa labas ng kwarto ng kanyang mag-ina.
May problema ba? Tanong ni Elsa. Nakita niyang palakad-lakad si Mang Alfredo sa labas ng pinto ng kwarto. Lumingon si Mang Alfredo at pumasok sa loob. Sinulyapan muna ang tulog na tulog nilang anak. Huwag ka munang lalabas ng bahay, pwede? Mas mabuti pa na sabihin mo na lang sa akin ang lahat ng gusto mong ipabili. At ako nang pupunta sa tindahan. Wika ni Mang Alfredo. Napakunot noo si Elsa. Pakiramdam niya ay may dahilan kung bakit sinabi ni Mang Alfredo ang ganoon. May hinala din naman siya na pinagchichismisan sila ng mga kapitbahay nila. Bakit? Natatakot o nahihiya ka ba sa mga sinasabi ng mga chismosang yon? Wala akong pakialam sa kanila. Huwag ko lang marinig na pinag-uusapan nila ang buhay natin. Sisiguraduhin kong may kalalagyan sila. Galit na wika ni Elsa. 2 linggo pagkapanganak ni Elsa, nang biglang umuwi si Bernard. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanyang ama nang pagbuksan ito ng gate. Lumakas ang bulungan ng mga kapitbahay nila na sakto namang nakatambay sa isang tindahan. Naku, talaga naman, umuwi pa talaga. Kakaibang asawa ito. Ang tagal lang nakapanganak ng asawa tapos ngayon palang naisipang umuwi. Wika ni Aling Aida. Kaya hindi mo rin masisi kung naghanap ng ibang mag-aalaga sa kanilang mag-ina ang asawa. Sabat ng isang lalaki. Dinig na dinig ni Bernard at Mang Alfredo ang usapan ng mga kapitbahay. Halika na, huwag mo silang intindihin, wika ni Mang Alfredo. Gustuhin mang magalit ni Bernard at kumprontahin ang mga ito, pero naisip niya na tama naman ang sinabi ng mga kapitbahay nila. Noong makapasok sa loob ng bahay, ay narinig ni Bernard ang impit ng iyak ng isang sanggol. Dahan-dahan siyang humakbang at dumiretso sa kwarto ni Elsa. Sakto naman na palabas ng kwarto si Elsa. Nagkatitigan sila at ilang segundo ang lumipas na walang imikan. Patawarin mo ko, Elsa. Alam ko na napakalaki ng pagkukulang ko sa inyo ng anak natin. At muli akong hihingi ng tawad sa'yo. Dahil hindi na ako maaari pang bumalik sa'yo. Nakayukong wika ni Bernard. Namalisbis ang luha sa mga mata ni Elsa. Gusto niyang ilabas lahat ng sama ng loob at hinanakit sa dating asawa. Matagal ko nang ramdam na noon pa lang ay ipinagpalit mo na ako, Bernard. Kaya nga pinilit mo kong dalhin dito sa papa mo, diba? Wala kang konsensya. Tinalikuran mong sumpaan natin. Pero wag kang mag-alala. Matagal ko nang tinanggap na wala ka sa buhay ko. Sagot ni Elsa. Sa di kalayuan ay dinig na dinig ni Mang Alfredo ang usapan ng kanyang anak at manugang. May bahagi ng kanyang pagkatao ang nakaramdam ng konsensya. Naisip niya na para bang sinamantala din niya ang pagkakataon sa nangyaring pagkakalabuan ng dalawa. Patawad ulit, Elsa. Tama ka. May kinakasama na ako sa Maynila. Buntis siya ngayon. Pero ganun pa man, may obligasyon ako sa'yo. Dahil asawa kita at kasal tayo. Kaya maghuhulog pa rin ako ng pera sa bank account mo para sustentuhan ng ating anak. Wika ni Bernard. Biglang natahimik si Elsa sa sinabi ni Bernard. Nagdadalawang isip siya kung sasabihin ba niya kay Bernard na hindi ito ang ama ng anak niya. Pero naisip ni Elsa na tama lang na magsustento si Bernard dahil kahit baliktarin man ng mundo, siya pa rin ang legal na asawa. Nang makaalis na si Bernard ay hinanap ni Elsa si Mang Alfredo. Natagpuan niya ito sa likod ng bahay at mag-isang umiinom. Nakaalis na si Bernard at maayos naman ang naging usapan natin. Malaya na tayo. Malaya na tayo magsasama na parang mag-asawa dahil may kinakasama na din namang ibang anak mo. Wika ni Elsa.
Tumagay muna si Mang Alfredo bago sinagot si Elsa. Halika dito sa tabi ko. Pasensya ka na sa ginawa ng anak ko sa'yo. Alam ko na masakit pa rin sa'yo ang naging pag-amin niya. Pero kung pwede ko lang kastiguhin ng anak ko ay gagawin ko. Pero paano ko gagawin yun kung ako mismo ang naging kaagaw niya? Umiiyak na wika ni Mang Alfredo. Niyakap ng mahigpit ni Elsa si Mang Alfredo. Tama naman ang sinabi nito. Alam niya na minahal at inalagaan siya at ang kanyang anak ng sobra ni Mang Alfredo. Pero bilang asawa ni Bernard, talagang masakit sa kanya ang ginawa nito. Nakakonsensya ka ba? Pero kasalanan naman ito lahat ni Bernard. Paano na lang ako kung hindi ka naging mabuti sa akin? Malamang pariwara ang naging buhay ko, sagot ni Elsa. Tumayo si Elsa at nagmamadaling bumalik sa kwarto. Hilam ng luha ang kanyang mga mata. Nasasaktan na naman siya dahil sa nakikitang pagsisisi ni Mang Alfredo na para bang isang malaking pagkakamali ang pinatulan siya nito. Dahil sa sama ng loob ay pinadlock niya ang pinto ng kwarto. Ayaw na muna niyang makausap si Mang Alfredo. Pinag-iisipan niyang mabuti ang dapat gawin. Hanggang sa isang desisyon ang kanyang naisip. Dahil malaki-laki na din naman ang naipon ni Elsa at may sustento naman na ibibigay monthly si Bernard, kaya naisipan niyang umuwi sa probinsya nila sa Zamboanga. Kinabukasan na madaling araw ay sinikap ni Elsa na huwag makalikha ng anumang ingay. Aalis na sila ng anak niya. At sakto naman, natulog pa si Mang Alfredo. Akmang bubuksan na niya ang main door nang napakislot si Elsa. Naramdaman niya ang malaking palad sa balikat niya. Saan kayo pupunta? Iiwanan ninyo ako ng anak natin, Elsa? Plano mong ilayo sa akin ang anak ko? Pwes, hindi ako makakapayag na mawala pa kayo ng anak natin sa akin. Garalgal na wika ni Mang Alfredo. Ayaw mo na sa akin, di ba? Dahil nakukonsensya ka sa nangyari sa atin. Mas mahal mo si Bernard kaysa sa akin. Umiiyak na sagot ni Elsa. Naramdaman na lang niya ang mahigpit na yakap sa kanya ni Mang Alfredo. Maging ang anak nila ay sinakop nito ng yakap. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Kayo na ang buhay ko, Elsa. Huwag mo namang uulitin na magtangkang iwanan ako, sagot ni Mang Alfredo. Tila lumulutang sa alapaap ang pakiramdam ni Elsa na mga sandaling yun. Yun lang naman ang gusto niyang marinig mula sa bibig ni Mang Alfredo. Ikaw na rin naman ang buhay ko. Magmula nang kupkupin mo ako at punan ang kakulangan ni Bernard. Noon pa lang nahulog na ang loob ko sa'yo. Mahal na mahal kita, Alfredo. At kahit na anumang mangyari, ay hindi kita ipagpapalit pa. Dahil sa sinabi niyo ni Elsa, pakiramdam ni Mang Alfredo ay daig pa niya ang nanalo sa loto. Bumulong siya kay Elsa at tila kinilig naman ito. Maya-maya pa ay inilapag ni Elsa sa kwarto ang anak nila. Pagkatapos ay dumiretso siya sa kwarto ni Mang Alfredo. Sa umagang yon ay muling pinagsaluhan ni na Mang Alfredo at Elsa ang pinakamasarap na almusal. Wala na silang pakialam pa sa ibang tao. Ang tanging mahalaga lang sa kanila ay ang kanilang pagmamahalan at bagong kabanata ng kanilang buhay pag-ibig, kasama ang kanilang pinakamamahal na anak. Makalipas ang ilang buwan, pinabinyagan ni na Mang Alfredo at Elsa ang kanilang anak. Ibinenta ni Mang Alfredo ang bahay niya at lumipat sila sa ibang lugar para malayo sa mga kapitbahay nilang tsismosa. Namuhay ng masaya ang pamilya ni Mang Alfredo at Elsa. Habang dinadala na naman ni Elsa
ang pangalawa nilang anak ni Mang Alfredo. Ayun my loves, isa na namang napakagandang kwento ang ating natunghayan. Nakakainlab talaga makarinig ng ganitong kwento. Minsan dadaan muna talaga tayo sa mga pagsubok at maling tao bago tayo dalhin sa taong nakalaan sa atin na mamahalin tayo at mamahalin din natin ng tunay. So paano my loves? Magsama-sama tayo muli sa iba pang i-upload ko dito ha. Salamat sa pakikinig my loves. Take care and bye-bye.